Ito ang lupa ng mga magulang ko, Nestor. Bakit mo ipinamimigay nang wala akong alam? Ang boses ni Magdalena ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla na tila, isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya sa gitna ng tirik na araw. Ang masayang musika ng piyesta sa barangay hall ay tila biglang huminto para sa kanya. Bagaman sa paligid ay naroon pa rin ang ingay ng mga tao at amoy ng inihaw na pagkain. Nakatayo siya sa harap ng entablado. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Si Nestor, ang kanyang asawa, sa loob ng 35 taon, ay nakatayo sa likod ng mikropono diretso ang tingin at walang bakas ng pagsisisi sa muka. Sa tabi nito ay ang kanilang panganay na anak si Anton na nakasuot ng kanyang degalang uniforme bilang isang kapitan ng pulisya. Ang makintab na badge sa kanyang dibdib ay tila nanunuya sa kanya sa ilalim ng init ng araw. Mapara sa bayan to, huwag mo ipahiya ang badge ko dahil sa pagiging madamot mo, malamig na sagot ni Anton. Ang boses nito ay autoritatibo, ang boses na ginagamit ito sa presinto, hindi ang boses ng anak na dati ay hinahaplos niya ang likod hanggang sa makatulog. Parang isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Magdalena. Hindi niya inasahan na ang sarili niyang dugo at laman ang magsasabi sa kanya niyan sa harap ng buong barangay. Narinig niya ang bulungan ng mga kapitbahay sa kanyang paligid. Grabe naman pala si Aling Magdalena, lupa lang ipagkakait pa sa proyekto ng gobyerno. Akala ko ba matulungin siyang midwife? Bakit parang pera-pera na lang na yon? Ang haya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Siya si Magdalena, ang babaeng nagpaanak sa halos kalahati ng mga tao sa bayang ito. Siya ang babaeng nagpuyat at nagtiis ng gutom para lang makatapos si Anton sa pagkapulis at si Lira sa pagdodoktor. Ang lupang dularan na iniwan ng kanyang mga magulang ang tanging yaman na natitira sa kanya. Ang lupang isinangla niya noon para may pambayad sila sa tuition fee. Anong madamot, Anton, iyan ang tanging alaala ng mga lolo at lola mo, Nestor? Mag-usap tayo sa bahay, wag dito. Pakiusap ni Magdalena, sinusubukang ayusin ang kanyang danggal na unti-unti nang nadudurog sa harap ng publiko. Ngunit hindi natinag si Nestor. Humakbang ito pasulong, hawak ang isang makapal na folder. Tapos na ang pag-uusap, Magdalena. Nagpirmahan na. Ang lupang dularan ay magiging training center para sa mga kapulisan at komunidad. Huwag mo nang gawing eksena ang piyesta. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nahagip ng mata ni Magdalena ang isang babae sa unang hanay ng mga upuan. Maganda ito, nakasuot ng mamahaling salamin sa mata at pulang-pulang lipstick. Cecilia, ang accountant ng malaking kumpanya ng quarrying na balita, ay papasok sa kanilang bayan. Nakita ni Magdalena ang isang manipis at mapanuyang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanyang puso. Bakit narito ang babaeng ito? At bakit tila may lihim silang pagkakaunawaan ni Nestor? Hindi ako pumirma sa kahit anong papeles. Nestor, hindi ko ibibigay ang lupang iyon, sigaw ni Magdalena. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Dito na lumapit si Anton sa kanya. Ang bigat ng bawat hakbang ng kanyang anak ay tila semento na dumadagan sa dibdib ni Magdalena. Hinawakan ni Anton ang kanyang braso. Hindi marahas pero may diin na nagpapahiwatig ng babala. Matama na, nakakahiya sa mga bisita. Nakakahiya sa ranggo ko. Maraming nakatingin na opisyal dito, bulong ni Anton, pero ang kanyang mga mata ay walang kahit anong init ng pagmamahal. Umuwi ka na lang at magpahinga. Kami na ang bahala rito. Anton, anak, ang lupang iyon ang pinakaingatan ko para sa inyo, mangiyak-ngiyak na sabi ni Magdalena.
Para sa amin o para sa sarili mo? Putol ni Nestor mula sa entablado. Inabot niya ang isang kopya ng dokumento sa isang opisyal ng barangay na nasa tabi niya. Narito ang katunayan. May pirma ni Magdalena ang deed of donation. Kusang loob niyang ibinigay ang lupa. Nanigas ang buong katawan ni Magdalena. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Alam niyang wala siyang pinipirmahang anuman. Alam niyang hinding-hindi niya gagawin yon nang walang konsultasyon sa kanyang mga anak, lalo na kay Lira na nasa Maynila. Patingin! Patingin ang papel na yan! Mabilis na lumapit si Magdalena at hinablot ang dokumento mula sa mesa. Ang kaniyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang nagbabadyang pumatak, pero malinaw niyang nakita ang pangalan niya sa ibaba ng papeles. At sa itaas nito ang isang pirma na kamuhang-kamuha ng kanyang sulat kamay. Ang bawat kurba, ang bawat diin ng panulat ito ang pirma niya. Pero alam niya sa kanyang kaluluwa na hindi siya ang humawak ng ballpen na iyon. Nilingon niya si Nestor na nayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pananalo. Pagkatapos ay tinignan niya si Anton. Ang kanyang anak, ang kanyang panganay, na tinuruan niyang magsulat noong bata pa ito ay umiwas ng tingin. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Magdalena. Ang paraan ng pagkakabuo ng mga letra sa pirma, may isang maliit na detalye doon na tanging siya at ang nagturo sa kanyang anak ang nakakaalam. Sino ang gumawa nito? Mahinang tanong ni Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nesto, sino ang pumirma nito? Kinalimutan mo na ba ang sarili mong pirma, Magdalena? Sagot ni Nesto nang may halong pangungutya. O baka naman ulyanin ka na talaga? Nagtawanan ang ilang tao sa paligid. Ang dangal na iningatan ni Magdalena sa loob ng ilang dekada bilang isang respetadong midwife ay tila tinatangay ng hangin, kasama ng mga confetti sa piyesta. Ngunit sa ilalim ng sakit at kahihiyan, isang apoy ng pagdududa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa lupa. May mas malalim na lihim sa likod ng badge ng kanyang anak at sa biglaang donasyon na ito. At habang tinititigan niya ang pirma sa papel, isang katotohanan, ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ang taong pinagkatiwalaan niyang magprotekta sa kanya, ang siya palang bumasag sa kanyang tiwala. Kailangan nating mag-usap, Anton. Bilang nanay mo at hindi bilang isang kapitan. Wika ni Magdalena habang diretsyo ang tingin sa kanyang anak. Wala na tayong dapat pag-usapan, ma. Ang batas ay batas. At ang papel na hawak mo, yan ang katotohanan. Huling sabi ni Anton bago siya tinalikuran at muling umakyat sa entablado para tanggapin ang palakpakan ng mga tao. Naiwang nakatayo si Magdalena sa gitna ng maraming tao, hawak ang pekeng dokumento, habang ang anino ng kanyang sariling pamilya ay unti-unti siyang nilalamon. Hindi nakatulog si Magdalena ng gabing iyon. Ang bawat tilaok ng manok sa madaling araw ay parang boses ng mga taong nangungutya sa kanya sa plaza. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng kanyang pirma sa dokumentong iyon. Isang pirma na alam niyang hindi kailanman nanggaling sa kanyang kamay, ngunit gawa ng isang taong kabisado ang bawat galaw ng kanyang daliri. Paglabas niya ng bahay para bumili ng kape sa sari-sari store ni Aling Rosa, naramdaman niya ang biglang pagtahimik ng mga kapitbahay. Ang mga itong dati ay halos mag-unahan sa pagbate sa kanya ng magandang umaga. Nanay Magda ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, o kaya ay biglang tumatalikod. Rosa, isang balot ng kape, mahinang sabi ni Magdalena. Inabot ni Rosa ang kape nang hindi tumitingin sa kanya. Magda, pasensya na, pero totoo ba yung sabi ni Captain Anton na pati yung maliit na klinik na balak mong itayo para sa mga bata rito, hindi na matutuloy dahil gusto mo raw itabi yung lupa para ibenta sa mga taga Maynila?
Napatigil si Magdalena. Anong sabi mo? Kanino mo narinig yan? Iyon ang usap-usapan kagabi pagkatapos ng piyesta. Na kaya ka raw nagwawala sa entablado ay dahil may mas malaking offer ang mga developer sa iyo at ayaw mong ibigay para sa training center ng mga pulis. Umiling si Rosa. Sayang naman, Magda. Akala pa naman namin kapakanan ng barangay ang iniisip mo. Hindi na nakasagot si Magdalena. Ang lason ng kasinungalingan ay mas mabilis kumalat kaysa sa kahit anong sakit na hinarap niya bilang midwife. Naglakad siya palayo, bitbit ang kape at ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya uuwi. Pupunta siya sa lupang dularan. Kailangan niyang makita kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa at anak sa kanyang pag-aari. Pagdating niya sa paanan ng burol kung saan nakatanim ang mga puno ng niyog, na minana pa niya sa kanyang lolo, hinarang siya ng isang malaking gate na gawa sa yero. May nakapaskil na, private property, no trespassing, authorized personnel only. Private property, bulong ni Magdalena. Lupa ko ito. Mula sa loob narinig niya ang ugong ng mga heavy machinery. Hindi ito tunog ng pagtatayo ng isang gusali. Ito ay tunog ng pagwasak. Pilit niyang sinilip sa siwan ng gate at nanlumo siya sa kanyang nakita. Ang mga puno ng niyog na itinuring niyang mga kaibigan sa loob ng maraming dekada ay nakahiga na sa lupa duguan ng putik at tila mga bangkay na walang buhay. Isang malawak na kalsada ang pilit na binubungkal sa gitna ng kanyang taniman. Hoy, anong ginagawa mo rito? Isang gwardiya na may hawak na baril ang lumapit sa kanya. Lupa ko ito. Ako si Magdalena, ang may-ari ng lupang ito. Sigaw niya habang pilit na kinakalampag ang gate. Walang Magdalena rito. Ang utos sa amin ni Captain Anton at ni Sir Nestor, bawal ang kahit sinong pumasok, lalo na ang mga nanggagulo, matigas na sabi ng gwardiya. Nanggagulo? Ako ang nanggagulo sa sarili kong lupa. Umalis ka na, Nay. Matanda ka na. Huwag mo nang hintayin. Nakalad ka rin ka namin paalis. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang huminto sa likuran ni Magdalena. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Celia. Ang accountant na nakita niya sa piyesta ay nakasuot na yon ng hard hat, pero ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kolorete. Aling Magdalena, hindi po ba kayo sinabihan ni Nestor, danger zone na po rito? Dahil magsisimula na ang blasting sa kabila ng burol. Wika ni Celia sa isang tinig, na kunwari ay nag-aalala, pero puno ng panunuya. Anong blasting? Para sa training center ba ang kailangan ng dinamita? Tanong ni Magdalena, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Gumiti si Celia, isang niting tila nagsasabing, napaka-inosente mo. Ang pag-ulad ay nangangailangan ng sakripisyo, Aling Magdalena. Kung ako sa inyo, tanggapin niyo na lang ang nangyari. Magpahinga na kayo sa bahay, mag-alaga ng apo at hayaan ang mga lalaki na magpatakbo ng negosyo. Pinaandar ni Celia ang sasakyan at pumasok sa loob ng gate, habang si Magdalena ay naiwan sa gitna ng alikabok. Pagsapit ng hapon, bumalik si Magdalena sa kanyang bahay. Nadatnan niya si Nestor na prenteng nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng serbesa. Nestor, itigil mo ito. Makita ko ang ginagawa niyo sa lupa. Hindi yon training center. Kalsada yon para sa mga truck ng quarry. Sigaw ni Magdalena, pagkapasok pa lang. Ibinaba ni Nestor ang dyaryo. Magdalena, ano bang problema mo? Para sa atin din ito. Kapag natapos ang kalsada niyan, may porsyento tayo sa bawat truck na dadaan. Hindi mo ba naiisip makakabili na tayo ng bagong gamit? Hindi na tayo aasa sa kakarampot mong pensyon at sa padala ni Lira?
Pera, pera lang ba ang mahalaga sa'yo? Niloko mo ang buong barangay. Ginamit mo si Anton. Hindi ko ginamit si Anton. Ginagawa ni Anton ang tungkulin niya bilang anak. Tumayo si Nestor at dinuro ang asawa. Ikaw ang problema rito. Masyado kang makalumang mag-isip. Ang lupang yan walang silbi kung puro puno lang ng niyog. Pero kung gagawin nating negosyo, mabibigyan natin si Anton ng puhunan para sa promotion niya. Gusto mo bang tumandang pulis probinsya lang ang anak mo? Hindi ko pinalaki si Anton para maging magnanakaw at manloloko. Magingat ka sa pananalita mo, Magdalena, singhal ni Nestor. Sa bahay na ito, ako ang nasusunod. At ang lupang iyon, donado na iyon. Wala ka nang magagawa. Biglang nyanig ng isang malakas na pagsabog ang buong paligid. Ang mga baso sa lamesa ay nagkalat at ang mga frame ng litrato sa dingding ay nagbagsakan. Mula sa malayo narinig ang tunog ng gumuguho na lupa. Napatingin si Magdalena sa dingding ng kanilang sala. Isang mahaba at malalim na bitak ang dahan-dahang gumapang mula sa kisame pababa sa sahig. Ang bahay na itinayo nila sa loob ng maraming taon, ang bahay na saksi sa kanilang pagsisikap ay tila unti-unting nahahati. Nestor, ang bahay natin, bulong ni Magdalena. Wala yan. Normal lang yan sa blasting. Baliwalang sabi ni Nestor, pero nakita ni Magdalena ang panginginig ng kamay nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Magdalena na hindi lang ang kanilang bahay ang may bitak. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak, lahat sila ay may malalim na lamat na hindi na basta-basta maayos ng kahit anong pagsisisi. Kinuha ni Magdalena ang kanyang lumang bag. Maaring nakuha niyo ang lupa, Nestor, pero hindi niyo makukuha ang katahimikan ko. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa taong alam kong hindi ako lolokohin, sagot ni Magdalena. Lumabas siya ng bahay habang ang alikabok mula sa blasting ay unt-unting bumabalot sa kanilang bakuran, tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng mas malakas na bagyo. Tinitigan ni Magdalena ang bitak sa dingding ng kanilang bahay bago siya tuluyang humakbang palabas. Ang bawat guho ng semento ay parang sugat sa kanyang puso na ayaw huminto sa pag-agos. Alam niyang hindi na sapat ang makipagtalo kay Nestor. Sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas tinatabunan ng pera at ang kanyang asawa at anak ay mukhang baon na sa kumunoy ng kasakiman. Naglakad siya patungo sa palengke ng barangay. Dun sa pagitan ng amoy ng sariwang isda at ingay ng mga mamimili, matatagpuan ang pinakamabilis na daluyan ng impormasyon ang mga tsismis na madalas ay may bahid ng katotohanan. Bilang dating midwife, alam ni Magdalena kung sino ang dapat lapitan. Aling Tising, tawag niya sa isang matandang tindera ng kakanin na dati niyang natulungan nung nahihirapan itong mga anak sa bunso nito. Magda, balita ko sa plaza kagabi. Mahinang, sabi ni Tising, ang mga mata ay puno ng awa. Huwag na nating pag-usapan ang kahihiyan ko, Tising. Ang kailangan ko ay impormasyon, seryosong sabi ni Magdalena. Sino ba talaga ang babaeng kasama ni Nestor yung nagngangalang Celia? Lumingon muna si Tising sa paligid bago bumulong. Si Celia Reyes yan, Magda. Accountant siya ng Golden Stone Quarrying. Pero hindi lang basta accountant, sabi ng pinsan ko na nagtatrabaho sa munisipyo, siya ang kanang kamay ng may-ari. At ang balita, madalas silang makitang magkasama ni Nestor sa Karatig Bayan. Minsan nakikita rin silang kasama ang anak mong si Anton. Nanlamig ang mga kamay ni Magdalena. Sa Karatig Bayan, saan? Sa Blue Horizon Restaurant. Doon sila madalas mag-meeting. Pero Magda, mag-ingat ka.
Malakas ang kumpanyang yan. May mga backup silang opisyal. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Magdalena. Sumakay siya ng jeep patungo sa kabilang bayan ng bayan kung saan hindi siya kilala bilang ang respetadong midwife. Pagdating niya sa Blue Horizon, isang marangyang restaurant na nakaharap sa dagat, nagtago siya sa likod ng malalaking paso ng halaman sa labas. Hindi nagtagal, isang pamilyar na SUV ang huminto. Bumaba si Nestor, bihis na bihis, at may suot pang gintong rilo na ngayon lang nakita ni Magdalena. Sumunod na bumaba si Celia na ang tawa ay sapat na para manginig ang kalamnan ni Magdalena sa galit. Pero ang hindi niya inasahan ay ang ikatlong taong bumaba sa sasakyan, si Anton. Ang kanyang anak, ang kapurihan ng kanyang buhay, ay nakasuot ng kanyang uniforme ng pulis. Hindi siya mukhang napilitan. Sa katunayan, tinapik pa niya sa balikat si Nestor habang natatawanan silang tatlo patungo sa loob ng restaurant. Dahan-dahang sumunod si Magdalena, sapat lang para makita sila sa isang pribadong mesa sa sulok. Hindi siya nagpakita. Nanatili siya sa anino ng isang haligi. Sigurado ka ba, Anton, na walang magiging problema sa mga permit? Tanong ni Celia habang humihigop ng mamahaling alak. Huwag kang mag-alala, Celia. Ang checkpoint sa baba ako ang bahala roon. Walang truck na mahuhuli basta may logo ng kumpanya nyo, sagot ni Anton nang may kumpiyansa. Ang kailangan lang natin ay matapos na yung kalsada sa lupa ni Ma para diretso na ang bagsak ng mga bato sa port. At ang nanay mo? Tanong ni Celia nang may halong pangungutya. Mukhang hindi siya basta-basta susuko. Tumawa si Nesto, isang tunog na tila bumasag sa huling hibla ng pagmamahal ni Magdalena para sa kanyang asawa. Si Magdalena Ulyanin na yon. Hayaan mo siya kapag nakita niya ang unang milyon na kikitain natin, tatahimik din yon. Kung hindi man ako na ang bahala sa kanya sa bahay. Maayos ang pagkakapeke mo sa pirma niya, Anton, dagdag ni Celia. Kahit ang abogado namin na niwalang si Magdalena ang pumirma. Siyempre, sagot ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Siya ang nagturo sa akin magsulat. Alam ko kung paano niya idinidiin ang ballpen sa bawat dulo ng kanyang pangalan. Hindi niya malalaman na ako ang gumawa niyon. Napahawak si Magdalena sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pumuputol sa kanyang hininga. Ang anak na tinuruan niyang magsulat, ang anak na binilhan niya ng kanyang unang fountain pen, mula sa kakarampot niyang kita sa pagpapaanak, ay ginamit ang kasanayang yon para nakawan siya. Para ipagkanulo siya, at ang mas masakit nakikita niya ang pagiging malapit ni Nestor kay Celia. Hindi lang ito usaping negosyo. Ang paraan ng paghawak ni Nestor sa kamay ni Celia sa ilalim ng lamesa ay sapat na katibayan ng isang matagal ng pagtataksil. Para sa badge ko to, Tay, sabi ni Anton. Kapag naging smooth ang operation ng quarry, ang mga itaas ay mapapansin ako. Promotion ito, hindi lang pera. At para sa puting Amerikana ni Lira, dugtong ni Nestor. Sabi mo, kailangan niya ng pondo para sa sarili niyang klinik sa Maynila. Bito natin, kukunin yon. Huwag niyo nang idamay si Lira, bulong ni Magdalena sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Hindi niya hahayaang madumihan ang puting Amerikana ng kanyang anak na babae ng dugong galing sa kanilang lupain at ng kasinungalingan ng kanilang pamilya. Biglang tumayo si Celia at nagpaalam na pupunta sa restroom. Nakita ni Magdalena ang pagkakataon. Sumunod siya nang hindi napapansin. Sa loob ng marangyang banyo, habang nag-aayos si Celia ng kanyang muka sa harap ng salamin, lumitaw si Magdalena sa kanyang likuran. Nagulat ang accountant nang makita ang refleksyon ng matandang babae na may mga matang nagbabaga sa galit. Aling Magdalena, anong ginagawa mo rito?
Tanong ni Celia, bagaman mabilis ding bumalik ang kanyang katarayan. Nandito ako para tignan ang muka ng babaeng magnanakaw. Mahinang, sabi ni Magdalena, pero ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Tumawa si Celia. Magnanakaw, Aling Magdalena, donasyon ng tawag doon. At ang asawa at anak mo mismo ang nag-abot sa akin ng papeles. Bakit hindi mo sila tanungin? Alam ko ang totoo, Celia. Alam kong peke ang pirma. At alam ko rin kung anong ginagawa niyo ng asawa ko. Humakbang paita si Celia. Tinitigan si Magdalena mula ulo hanggang paa. At anong gagawin mo? Matanda ka na. Wala kang pera. Ang anak mang pulis ay nasa panig ko. Sino ang maniniwala sa isang midwife na ulyanin na? Mali ka, Celia, sagot ni Magdalena, habang unt-unting kumakalma ang kanyang boses. Ang kalmadong boses na ginagamit niya kapag may komplikasyon sa panganganak. Maaring hawak mo ang asawa at anak ko, pero hindi mo hawak ang lupa. At higit sa lahat, hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Lumabas si Magdalena ng banyo bago pa makasagot si Celia. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, nakita niya muli ang tatlo na masayang nagtatawanan sa kanilang mesa. Ang anino ng pagkakanulo ay malalim, pero sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nararamdaman ni Magdalena. Paglabas niya ng Blue Horizon, agad siyang kumuha ng cellphone at may tinawag ang numero. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Lira, anak, kailangan mong umuwi. Nayon na. Sa malayo muling narinig ang tunog ng pagsabog mula sa mahanap na quarry. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang lupa ang narinig, kundi ang determinasyon ng isang inang, handang sunugin ang kanyang sariling mundo para lang maibalik ang katarungan. Pagbalik ni Magdalena sa kanilang bahay, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng semento. Tahimik ang buong paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at ang manaka-nakang huni ng mga truck sa malayo. Wala pa si Nestor, marahil ay nagpapakasasa pa sa marangyang hapunan, kasama ang kanyang kabit at ang kanilang anak. Pumasok si Magdalena sa kanyang silid at hindi binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ang magsilbing tanglaw niya. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kaliwang palad. Doon sa kanyang daliri ay may bakas pa ng puti. Ang bahaging dati ay kinalalagyan ng kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong singsing na isinangla niya 10 taon na ang nakakaraan para lamang pandagdag sa matrikula ni Anton sa Police Academy. Hindi niya kailanman tinubos ang singsing na iyon. Ang mahalaga sa kanya noon ay makita ang kanyang anak na nakasuot ng uniforme, may dangal at nanunumpas sa harap ng watawat. Napunta ang kanyang paningin sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Amoy alikabok at lumang papel ang bumulubok sa hangin. Sa loob nito ay ang kanyang mga lumang logbook, ang mga talarawan niya bilang isang midwife sa loob ng 3 dekada. Kinuha niya ang isaang logbook mula sa taong 1995. Binuksan niya ang mga pahina. Bawat pangalan doon ay kabisado niya. Bawat sanggol na tinulungan niyang lumabas sa mundong ito ay may kwento. Disyembre 24, 1995. Bagyong malakas. Ang anak ni Aling Marites. Isinilang sa gitna ng baha. Ligtas ang mag-ina. Naalala ni Magdalena ang gabing iyon. Nilakad niya ang hanggang hita na baha, dala ang kanyang medical kit, habang ang kanyang sariling mga anak sina Anton at Lyra
ay natutulog sa itaas ng kanilang mesa dahil pinapasok na ng tubig ang kanilang bahay. Ginawa niya iyon hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tungkulin. Ang bawat barya na ibinibigay sa kanya ng mga pasyente, minsan ay sako ng bigas, o kaya ay isang tinalinang manok ay iniipon niya sa loob ng isang alkansyang kawayan. Para sa kinabukasan ni na Anton at Lira, ang lagi niyang bulong sa sarili, habang minamasahe ang kanyang pagod na mga binti pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagpapaanak. Kinuha niya ang isa pang logbook, ang mula sa taong 2005. Nakita niya ang listahan ng mga binenta niyang gamit. Isang lumang telebisyon ang kanyang makinang panahi at ang kalahati ng lupang dularan na iniwan ng kanyang ama. Isinakripisyo niya ang kalahati ng lupa para mapagtapos si Lira sa pagdodoktor. Nay, huwag na po. Magtatrabaho na lang muna ako, sabi ni Lira noon habang umiiyak. Hindi anak. Ang tanging maipapamana ko sa inyo ay ang inyong diploma. Ang lupa napapalitan, pero ang talino at dangal dala nyo hanggang hukay sagot ni Magdalena noon habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magdalena ngayon. Tanal. Iyon ang salitang lagi niyang itinatanim sa isipan ng kanyang mga anak. Pero nasaan ang dangal ni Anton na yon? Nasaan ang dangal ni Nestor na katuwang niya sana sa lahat ng paghihirap na ito? Habang tinitignan niya ang mga sulat sa logbook, napansin niya ang pagkakaiba ng mga tinta. May mga pahinang mabilis ang pagkakasulat. Dahil sa pagmamadali, may mga pahinang maayos at malinis. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi nagbabago ang kanyang paraan ng pagpirma sa dulo ng bawat entry. Isang maliit na liyab sa dulo ng letrang M at ang 3 tuldok na tila maliliit na buto sa ilalim ng kanyang apelido. Dito kita tinuruan Anton, bulong ni Magdalena, habang hinahaplos ang isang pahina kung saan may mga guhit pa ng kanyang anak noong bata pa ito. Dito mo natutunan kung paano humawak ng panulat, at dito mo rin natutunan kung paano ako saksakin sa likod. Biglang gumukas ang pinto ng bahay. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Nestor at ang mahinang boses ni Anton. Mukhang nakabalik na sila. Sabi ko sa iyo, Nestor, konting pasensya lang kay Ma. Lalambot din ang puso niyan kapag nakita niya ang bagong kotse na ibibili ko sa kanya. Narinig niyang sabi ni Anton mula sa sala. Hayaan mo ang nanay mo. Ang importante, hawak na natin ang dokumento. Kapag dumating ang mga truck bukas, wala na siyang magagawa. Sagot ni Nestor. Pinunasan ni Magdalena ang kanyang mga luha. Ang pananakit ng kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Isinara niya ang baul at itinago ang kanyang logbook sa ilalim ng kama. Lumabas siya ng silid at hinarap ang dalawa. Nagulat sila nang makita si Magdalena na nakatayo sa dilim, ang mga mata ay tuyo na pero punong-puno ng apoy. Nandito na pala kayo mahinahong, sabi ni Magdalena. Magda, bakit gising ka pagabi? Nasabi ni Nestor na halatan na kainom na. Hinihintay ko lang ang tawag ni Lira, sagot ni Magdalena. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa donasyon ng lupa. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, uuwi raw siya bukas para makita ang dakilang proyekto niyo. Nagkatinginan sina Nestor at Anton. Nakita ni Magdalena ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Anton. Alam ng kanyang anak na si Lira ang kaisa-isang tao na hindi nila kayang manipulahin. Bakit kailangan pang umuwi ni Lira? Busy ang kapatid ko sa Maynila. Masabi ni Anton, ang boses ay medyo kinakabahan. Dahil ang puting Amerikana ng kapatid mo ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa karangalan ng pamilyang ito. Hindi ba, Anton, tinitigan ni Magdalena ang kanyang anak ng diretso sa mga mata? Gaya ng badge mo. Lahat ng yan ay galing sa lupang dularan. Dapat lang na nandito tayong lahat kapag sinimulan ang
pagbabago. Hindi nakasagot si Anton. Umiwas siya ng tingin at pumasok sa kanyang silid. Si Nestor naman ay lumapit kay Magdalena at manghahawakan ng kanyang balikat, pero umiwas ang matanda. Matulog na tayo, Magda. Bukas ibang araw na naman, sabi ni Nestor. Tama ka, Nestor. Bukas ibang-iba na ang araw nagigising sa inyo, sagot ni Magdalena. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. May isang text message doon mula kay Lyra. Nay, on the way na po ako. Huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang ginagawa ni Natay at Kuya, hindi ko hahayaang madamay ang pangalan ko. At lalong-lalo na ang dangal nyo. Mahal ko po kayo. Yinakap ni Magdalena ang kanyang sarili sa dilim. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, pero ngayon meron na siyang kakampi. At ang mga logbook na itinago niya, ang mga saksi sa kanyang 30 taon na pagsasakripisyo, ang magiging mitsa ng pagsabog na hindi inaasahan ni Nestor at Anton. Ang lupang dularan ay maaring makuha nila, pero ang katotohanan ay hinding-hindi nila maibabaon sa ilalim ng mga bato ng mahanap na quarry. Maagang labulabob ang katahimikan ng madaling araw. Hindi tilaok ng manok ang gumising kay Magdalena, kundi ang dumadagundong na tunog ng mga heavy machinery na pabalik-balik sa tapat ng kanilang bahay. Ang bawat pagyanig ng lupa ay tila isang malakas na katok sa kanyang konsensya. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Anton na nakasuot na ng kanyang uniforme. Malinis plansado at ang badge sa kanyang dibdib ay kumikinang sa unang sinag ng araw. Ngunit sa mga mata ni Magdalena, ang ningning na iyon ay tila apoy na tumutupok sa kanyang puso. Mabakit nasa labas ka na naman, malamig pa ang hamog? Bungad ni Anton. Ang boses niya ay mahinahon, pero may himig ng utos. Hindi ako makatulog, Anton. Paano ako makakatulog kung ang lupang dularan ay unti-unti nyo nang dinudurog? Tugon ni Magdalena habang nakatingin sa mga truck na may logo ng Golden Stone Quarrying. Huminga ng malalim si Anton at lumapit sa kanyang ina. Hinawakan niya ang mga balikat nito, ang mga balikat na dati ay sandigan niya noong siya ay bata pa. Mapakiusap, huwag mo na itong palakihin. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. Isang pirma na lang ang kulang para sa promotion ko bilang major. Gusto mo ba talagang maging hadlang sa pangarap ko? Pangarap? Napaw ang boses ni Magdalena. Anton, pangarap ba ang tawag sa pagnanakaw sa sarili mong ina? Pangarap ba ang tawag sa pagprotekta sa mga illegal na truck na sisira sa kalikasan ng ating barangay? Iyan ba ang itinuro ko sa iyo nung pinag-aaral kita? Biglang nagbago ang anyo ni Anton. Ang mahinahong anak ay napalitan ng isang opisyal ng batas na tila nawalan ng pasensya. Binitawan niya ang balikat ng kanyang ina at tumayo ng tuwid. Utang nga loob, ma. Huwag mo akong sermonan tungkol sa moralidad. Sino ba ang nagbayad ng matrikula ko? Sino ba ang nagsakripisyo? Ikaw. At nayon na may pagkakataon na akong ibalik sa iyo ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan tinatanggihan mo. Pasigaw na sabi ni Anton. Hindi mo ba naiintindihan ang badge na ito? Ang posisyon ko? Ito ang tanging paraan para hindi na tayo maging mahirap. Para hindi ka na kailangan magpaanak ng mga batang hindi naman tayo mababayaran ng sapat. Mas gusto ko pang mamatay na mahirap, kundi ang mabuhay sa perang galing sa kasinungalingan, Anton. Matigas na sabi ni Magdalena. Huwag mong gamitin ang sakripisyo ko para bigyang katwiran ang kasalanan mo. Ang badge na yan ay simbolo ng serbisyo, hindi ng pansariling interes. Serbisyo, magising. Sa mundong ito, ang serbisyo ay para sa mga may pera. Kung hindi ako susunod sa agos, lulubog ako.
At kapag lumubog ako, damay kayo ni Tay. Naniningkit ang mga mata ni Anton. Kaya pakiusap manahimik ka na lang. Huwag mo nang hintayin na gamitin ko ang autoridad ko laban sa iyo. Aanhin mo ang autoridad mo, Anton? Ipakukulong mo ba ang sarili mong ina? Hamon ni Magdalena. Hindi sumagot si Anton. Pero ang kanyang pananahimik ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong salita. Kinuha niya ang kanyang radio at may kinausap. Team B harangan ang kalsada patungo sa dularan. Walang sinuman ang lalapit doon kahit sino. Lumingon muli siya kay Magdalena. Makailangan mong manatili sa loob ng bahay ngayong araw. Delikado sa labas dahil sa blasting. At ayaw kong makita kang nanggugulo sa site. Hindi mo ako pwedeng ikulong sa sarili kong bahay, Anton. Hindi kita ikinukulong, ma. Pinoprotektahan lang kita. Malamig na sabi ni Anton. At dahil alam kong tatawag ka na naman kay Lyra para magsumbong, kailangan ko munang hiramin ito. Bago pa man makakilos si Magdalena, mabilis na kinuha ni Anton ang cellphone na nasa bulsa ng kanyang duster. Anton, ibalik mo sa akin yan, anak mo ako. Sigaw ni Magdalena habang pilit na inaabot ang telepono. Anak mo ako, ma? At bilang anak, tungkuling ko ring protektahan ka sa sarili mong maling desisyon. Wika ni Anton habang inilalagay ang cellphone sa kanyang bulsa. Pumasok ka na sa loob. Huwag mo akong pilitin na maglagay ng bantay sa pinto mo. Nanlumo si Magdalena. Tinitigan niya ang badge sa dibdib ni Anton. Ang badge na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay bilang ina, ngayon ay tila isang rehas na naghihiwalay sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na metal, isang matandang babaeng sugatan ng puso pero hindi patalo. Maaring nakuha mo ang telepono ko, Anton. Maaring hawak mo ang kalsada, mahinang sabi ni Magdalena, pero ang bawat salita ay may talim. Pero tandaan mo ito, ako ang nagturo sa iyo kung paano lumakad. Ako ang nagturo sa iyo kung paano magsalita. At ako rin ang nakakaalam kung saan ang mahina mong punto. Ang badge na yan, ang badge na ipinagmamalaki mo, yan din ang magiging dahilan ng pagbagsak mo kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi kumibo si Anton. Tinalikuran niya ang kanyang ina at sumakay sa kanyang patrol car. Ang usok mula sa tambutso ay tumabon kay Magdalena, pero hindi nito na itago ang galit sa kanyang mga mata. Pumasok si Magdalena sa loob ng bahay at narinig niya ang tunog ng susi na pinihit sa labas. Ikinulong siya ni Nestor at Anton. Napaupo siya sa sahig inakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, naalala niya ang kanyang logbook sa ilalim ng kama. Hindi kailangan ng cellphone para sa katarungan. May mga ebidensyang mas matibay pa sa boses sa telepono. Anton, anak, pinili mo ang badge kaysa sa nanay mo. Bulong ni Magdalena habang dahan-dahang kinukuha ang lumang logbook. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang panulat na ibinigay ko sa iyo noon ay may kapangyarihang bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Sa labas muling niyanig ng isang malakas na blasting ang buong barangay. Isang malaking bitak ang muling lumitaw sa kisame sapat na para malaglag ang ilang piraso ng semento sa paanan ni Magdalena. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Alam niyang sa bawat pagditak ng kanyang bahay, mas lalong lumalapit ang oras ng pagguho ng kasinungalingan ni Nestor at Anton. Hihintayin niya si Lyra. At sa oras na dumating ang kanyang anak na babae ang puting Amerikana nito, ang magiging liwanag sa madilim na kabanatang ito ng kanilang pamilya.
Nasa loob ng kwarto si Magdalena nakatingin sa labas ng bintana na may rehas. Ang bawat truck na dumadaan ay parang saksak sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pamilya na tunog ng sasakyan ang huminto sa likod ng bahay. Isang puting kotse. Nene, nandyan ka ba? Isang boses ang narinig niya mula sa ibaba ng bintana. Lira! Mahinang sigaw ni Magdalena. Anak, pumarito ka. Mabilis na umikot si Lira patungo sa likod na pinto. Nakita niya ang kadena at selyo na inilagay ni Nestor. Gamit ang isang mabigat na bato sa harden, pilit na sinira ni Lira ang kandado hanggang sa bumukas ito. Kumaripas siya ng takbo paakyat sa kwarto ng ina. Nay, anong nangyayari rito? Bakit ka ikinulong ni na Itay? Tanong ni Lira, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang yakap ang ina. Ang kanyang puting Amerikana ay nakasabit pa sa kanyang braso, bit-bit ang amoy ng ospital at kalinisan. Lira anak, ang lupa natin, ang lupang dularan, hikbi ni Magdalena. Pinirmahan ni Nestor at Anton ang donasyon nang wala akong alam. Pineke nila ang pirma ko. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Peke, Nay, sigurado ka ba? Kailangan nating mahanap ang orihinal na dokumento, Lira. Alam ko narito lang iyon sa opisina ng iyong Itay. Hindi nga iyon dadalhin sa site dahil baka madumihan o mawala. Dali-daling nagtungo ang mag-ina sa maliit na opisina ni Nesto sa kabilang kwarto. Hinalugog nila ang bawat drawer, ang bawat folder. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo ng quarry, nakita ni Lira ang isang asul na folder na may tatak ng Golden Stone Quarrying. Ito na po, Nay, bulong ni Lira. Inabot ni Magdalena ang papel, ang Deed of Absolute Donation. Pinasa niya ang bawat letra, ang bawat kondisyon, at doon sa pinakaitaas ng kanyang pangalan ay ang pirma na nagpabagsak sa kanyang mundo. Kinuha ni Magdalena ang kanyang salamin at tinitigang maigi ang bawat kurba ng panulat. Tignan mo ito, Lira. Turo niya sa huling bahagi ng letrang M. Ang maliit na ikit sa dulo at ang paraan ng pagdugtong ng A sa G. Ito ang itinuro ko sa kapatid mo nung siya ay nasa unang baitang pa lang. Palaging nakakalimutan ni Anton ang puwang sa pagitan, kaya tinuruan ko siyang mag-overlap. Nay, ibig mong sabihin, hindi ang Itay mo ang pumirma nito, Lira. Si Anton, ang anak ko, ang mismong nag-aral ng batas, siya ang bumasag sa batas. Pait na sabi ni Magdalena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa tindi ng sakit. Ginamit niya ang kasanayang itinuro ko para pagnakawan ako. Napaupo si Lira sa silya, hawak ang kanyang sariling bag. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na ledger mula sa kanyang ospital sa Maynila. Nay, mayroon din po akong dapat aminin, simula ni Lira. Ang boses ay puno ng pait. Kaya ako nagmadaling umuwi ay dahil sa isang audit sa klinik ko. May mga donasyon na pumasok sa pangalan ko mula sa isang environmental grant. Nung una, akala ko ay lehitimo. Pero nang suriin ko ang source, galing ito sa Golden Stone. Ang pera na pambili ko ng mga bagong kagamitan sa Maynila, ang pera na nagpapanatili sa puting Amerikana ko, galing sa pagwasak ng lupang dularan. Nabalot ng katahimikan ang kwarto. Isang masakit na katotohanan ang lumitaw ang tagumpay ng dalawang anak ni Magdalena ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at sa pagwasak sa lupang kanyang iningatan. Ginawa nila tayong kasabwat, Lira, sabi ni Magdalena. Ginamit nila ang pangalan mo para maglaban ng pera at ginamit nila ang badge ni Anton para protektahan ang krimen. Hindi ko ito matatanggap, Nay. Matigas na sabi ni Lira habang pinapahid ang kanyang luha. Hindi ako nag-aral ng medisina para lang maging front ng isang illegal na quarrying. Kung kailangang isuko ko ang lahat, gagawin ko.
Pero hindi ko hahayaang manalo sina Itay sa ganitong paraan. Anong gagawin natin, Lira? Kailangan natin ng ebidensya na hindi lang pirma ang peke, kundi pati ang layunin ng donasyon. Pero bago yan, kailangan nating makaalis dito bago sila bumalik, wika ni Lira. Ngunit bago pa man sila makahabang, palabas narinig nila ang paghinto ng patrol car sa harap ng bahay. Ang tunog ng mga sapatos ni Anton at ang boses ni Nestor ay papalapit na. Anton, siguruhin mong hindi makakalabas ang nanay mo. Darating si Celia mamaya para kunin ang huling pirma ng notaryo. Narinig nilang sabi ni Nestor mula sa sala. Mabilis na itinago ni Magdalena ang dokumento sa loob ng kanyang gaster at kinuha ang logbook na nasa ilalim ng kama. Lira, lumabas ka na sa bintana. Huwag kang mapapakita sa kanila. Pumunta ka sa barangay captain. Hanapin mo si Kapitan Ben. Siya ang huling taong mapagkakatiwalaan natin. Nay, paano kayo? Huwag mo akong alalahanin, anak. Marami na akong ipinaanak na bata sa gitna ng bagyo. Kayang-kaya ko ang dalawang lalaking ito. Isang matapang na ngiti ang ibinigay ni Magdalena. Dalhin mo ang ledger mo. Yan ang magpapatunay na marumi ang perang ginagamit nila. Mabilis na nakalusot si Lira sa bintana habang pumasok naman si Anton sa kwarto ni Magdalena. Nagulat ang pulis nang makitang nakatayo ang kanyang ina sa gitna ng kwarto, yakap ang isang lumang logbook. Anong ginagawa mo rito? Bakit bukas ang pinto ng opisina ni Itay? Tanong ni Anton, ang kanyang kamay ay nasa kanyang beite malapit sa kanyang baril. Tinitigan siya ni Magdalena ng diretso sa mga mata. Tinitignan ko lang ang mga alaala, Anton. Ang mga alaala ng isang anak na tinuruan kong magsulat at ang mga alaala ng isang pulis na nakalimutan na kung paano maging tao. Maibigay mo sa akin ang dokumentong kinuha mo. Utos ni Anton, ang kanyang boses ay naging malamig at opisyal. Wala kang makukuha sa akin, Captain, sagot ni Magdalena. Ang badge mo ay maaring makapanakot sa iba, pero sa akin isa lang itong piraso ng bakal na kinalawang na dahil sa kasakiman mo. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa tahanang dati ay puno ng pangarap, pero ngayon ay puno na ng pagkakanulo. Ang hanging pumasok mula sa bintanang tinalunan ni Lira ay tila nadala ng lamig na gumapang sa mga buto ni Magdalena. Ngunit sa harap niya, ang kanyang anak na si Anton ay tila isang estrangero na may suot na maskara ng otoridad. Mahuling beses na ito. Ibigay mo sa akin ang folder na kinuha niyo sa opisina ni Itay. Ang boses ni Anton ay gumaralgal, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagtitimping galit. Huwag mong hintayin na kailanganin ko pang gamitin ang dahas para lang mabawi ang dokumentong yan. Dahas, Anton. Iyan na ba ang natutunan mo sa academy, ang manakot ng matatandang walang kalaban-laban, lalo na ang sarili mong ina? Kalmado pero mariing sagot ni Magdalena. Mahigpit niyang yinakap ang lumang logbook sa kanyang dibdib, habang ang deed of donation ay nakatago sa ilalim ng kanyang duster. Ramdam ang talim ng papel sa kanyang balat. Hindi kita tinuturing na kalaban. Maikaw ang gumagawa ng sarili mong kalaban, sigaw ni Anton. Lumapit siya at marahas na hinablot ang braso ni Magdalena. Ibigay mo sa akin. Hindi, sigaw ni Magdalena. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa ibaba. Narinig ang tunog ng tahong na tumatama sa sahig, isang tunog na hindi kailanman nanggaling sa tsinelas ni Magdalena. Nestor, darling, ang ganda pala ng loob ng bahay niyo. Medyo luma na ang mga gamit, pero may potential. Isang malanding boses ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nanigas si Magdalena. Cecilia. Dinala ni Nestor ang kanyang kabit sa loob ng kanilang tahanan.
Bitawan mo ako, Anton! Bulong ni Magdalena, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mabilis na bumitaw si Anton nang pumasok si Nestor at Celia sa kwarto. Si Nestor ay mukhang hiyang sa kanyang bagong buhay, naka-polo shirt na seda at may bakas ng alak sa kanyang hininga. Habang si Celia ay prenteng nakatayo sa tabi nito, nakasuot ng mamahaling bestida na tila ba siya na ang reyna ng tahanang iyon. Magdalena, mabuti at gising ka pa, bungat ni Nestor. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mga mata. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na simula ngayong gabi dito na mananatili si Celia. Siya ang mag-aayos ng mga papeles para sa expansion ng quarry. Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Magdalena. Dadalhin mo ang babaeng ito sa bahay ko? Sa bahay kung saan ko pinalaki ang mga anak mo? Nestor, nawalan ka na ba talaga ng bait? Bahay ko na ito, Magdalena, Sugot ni Nestor, habang inilalagay ang kanyang braso sa bete ni Celia. Ayon sa mga papeles na pinirmahan mo o ng pirma mo ang bahay at ang lupang kinatatayuan nito ay bahagi na ng asset ng kumpanya. At dahil ako ang operations manager, may karapatan akong mapatuloy ng kahit sino rito. Kapal ng mukha mo, hindi na nakapigil si Magdalena. Sinugod niya si Celia at akmang sasampalin ito, pero mabilis siyang nahawakan ni Anton sa kabilang braso. Matama na, sigaw ni Anton. Hayaan mo siya, Anton, panunuya ni Celia habang naglalakad sa paligid ng kwarto, hinahawakan ng mga kurtinang tinahipa ni Magdalena. Maintindihan natin ang selos ng isang matandang napag-iwanan na ng panahon. Nestor, ang dumi naman dito. Bukas na bukas din, kailangang palitan lahat ng gamit na ito. Amoy lumang midwife. Lumabas kayo sa bahay ko? Hiyaw ni Magdalena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagkahiya at galit. Ang public hiya sa plaza ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya ngayon, ang makita ang kanyang asawa na kinakampihan ang ibang babae sa loob mismo ng kanilang kwarto. Ikaw ang lumabas, Magdalena, malamig na sabi ni Nestor. Anton, ihatid mo ang nanay mo sa labas. Ibalot mo ang ilang gamit niya. Masyadong mainit ang ulo niya. Baka kung ano pang magawa niya kay Celia. Tay baka naman pwedeng sa kabilang kwarto na lang muna si Ma, pag-aalinlangan ni Anton. Nakita ni Magdalena ang isang kislap ng konsensya sa mga mata ng kanyang anak. Pero agad din itong naglaho nang titigan siya ni Nestor. Hindi. Ayaw ko ng gulo rito. Dalhin mo siya sa bahay ng kapatid ko sa kabilang barangay. O kahit saan, wag lang dito, utos ni Nestor. Nestor, maawa ka naman sa konsensya mo. Pakiusap ni Magdalena, ang kanyang boses ay napaos na. Dito ako tumanda. Dito ko ibinigay ang lahat sa inyo. Huwag mo akong itatapon na parang basura. Ikak ang nagtapos sa relasyon natin na maging hadlang ka sa pag-asenso namin, Magda. Sagot ni Nestor bago hinarap si Celia at hinalikan ito sa pisingi sa harap mismo ni Magdalena. Iyon ang huling saksak. Ang dignidad ni Magdalena ay tila binuhusan ng asido. Sa harap ng kanyang anak na pulis, ang kanyang asawa ay ipinagpalit siya sa isang babaeng magnanakaw. Huwag mo akong hawakan, Anton, kaya akong maglakad ng mag-isa. Wika ni Magdalena nang akmang aalalayan siya ng anak. Kinuha ni Magdalena ang kanyang lumang bag. Hindi siya kumuha ng maraming damit. Ang tanging kinuha niya ay ang kanyang medical kit at ang kanyang mga logbook. Ang mga ito ang tunay na nagmamay-ari sa kanyang pagkatao. Hindi ang semento ng bahay na ito, kundi ang serbisyong ibinigay niya sa iba. Pagbaba niya sa sala, nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nakasilip sa bintana, nakarinig sa sigawan. Ang bulungan ay mabilis na kumalat.
Nakita ni Magdalena ang tingin ng awa at tingin ng panghuhusga. O tignan nyo, pinalalayas na si Aling Magda. Grabe naman si Captain Anton, pati nanay niya hindi pinatawad. Tumayo ng matuwid si Magdalena sa tapat ng kanyang gate. Lumingon siya sa bahay kung saan siya nagtiis ng harap at nagmahal. Nakita niya sina Nestor at Celia sa balkonahe tila mga tagumpay na mananakop. Maaring nakuha niyo ang bubong na ito, sigaw ni Magdalena. Sa harap ng mga kapitbahay ang kanyang boses ay malakas at puno ng danggal. Pero ang bahay na ito ay itinayo sa pawis ng isang midwife na nagpaanak sa inyong lahat, Nestor Anton. Hinding-hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay na ninakaw nyo sa sarili niyang ina. Umalis ka na, Magdalena. Maingay ka na. Sigaw ni Nestor mula sa itaas. Naglakad, paalis si Magdalena sa gitna ng kadiliman. Wala siyang dalang, kahit anong yaman, kundi ang katotohanang nakatago sa kanyang dasta at ang mga logbook na saksi sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat hakbang niya, palayo ang bigat sa kanyang dibdib, ay unti-unting napapalitan ng isang matalim na plano. Hindi patapos ang laban. Ang pagkaka-expel sa kanya ay hindi ang dulo, kundi ang simula ng pagguho ng imperyong itinayo ni Nestor Anton at Celia sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa malayo nakita niya ang ilaw ng isang tricycle, si Lyra. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang anak na babae. At sa gabing ito, sa gitna ng kalsada, ang bagong Magdalena ay isisilang hindi na bilang biktima, kundi bilang isang inang handang bawiin ang lahat. Sa isang maliit na kubo sa dulo ng barangay, malayo sa ingay ng mga truck at sa bitak ng kanyang dating tahanan. Pansamantalang na malagi si Magdalena. Ito ang bahay ni Aling Tising, ang tindera ng kakanin na hindi nakalimot sa kabutihan ng midwife na nagligtas sa kanyang buhay noong siya ay nag-agaw buhay sa panganganak. Nay uminom muna kayo ng mainit na tsa. Malumanay na, sabi ni Lyra habang inilalapag ang tasa sa harap ng ina. Ang kanyang puting Amerikana ay nakatiklop ng maayos sa tabi, isang simbolo ng kanyang propesyon, na ngayon ay nakataya rin sa labanang ito. Salamat anak, mahinang sagot ni Magdalena. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga lumang logbook at ang dokumentong kinuha nila mula sa opisina ni Nestor. Wala na tayong oras, Lyra. Bukas ng umaga ang itinakdang huling pagdinig sa barangay hall tungkol sa reklamong inihain ng mga kapitbahay dahil sa blasting. Yon ang huling pagkakataon natin para ilabas ang lahat. Binuksan ni Magdalena ang kanyang logbook mula sa taong 2010. Dun sa gitna ng mga tala ng panganganak ay may isang nakaipit na lumang papel ang orihinal na sulat ni Anton noong siya ay humihingi ng tawad sa kanyang ina dahil sa isang pagkakamali sa eskwelahan. Tignan mo ito, Lyra. Turo ni Magdalena sa bawat letra ng sulat ni Anton. Ang bawat tao ay may muscle memory sa kanilang pagsulat. Si Anton, kapag mabilis siyang nagsusulat o kapag may itinatago siyang kaba, palaging sumasobra ang ikit niya sa dulo ng letrang G at A. At tignan mo ang deed of donation na ito. Inihambing ni Lyra ang 2 papel sa ilalim ng liwanag ng lampara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nay, eksaktong-eksakto ang pattern. Ang paraan ng pagdiin ng ballpen sa dulo ng pirma mo sa dokumentong ito ay hindi ang paraan mo ng pagdiin. Ito ay ang paraan ni Kuya. Hindi lang yan, dagdag ni Magdalena habang binubuklat ang logbook sa isang particular na petsa. Mayo 15, 2024 ang araw na nakasaad sa dokumento na nilagdaan ko raw ito. Sa petsang ito,
Lira, buong araw akong nasa kabilang bayan para asikasuhin ang pagpapaanak sa anak ni Kapitan Ben. May record ako rito, may pirma ng saksing nurse at may oras. Hindi ako pwedeng nasa dalawang lugar ng sabay. Ibig sabihin, nay hindi lang forgery ang kaso rito. Falsification of public documents din at ang mas malala ginamit ni Kuya ang kanyang badge para inotaryo ito ng labag sa batas. Paliwanag ni Lira. Ang kanyang utak, Doktor, ay mabilis na kumokonekta sa bawat piraso ng ebidensya. Inilabas naman ni Lira ang kanyang ledger mula sa Maynila. At ito naman ang magpapatunay na ang pondong pumasok sa klinik ko ay galing sa bank account na pagmamayari ni Celia Reyes ang environmental grant na sinasabi nila. Ito ang proof ng money laundering. Ginamit nila tayo, Nay. Ginamit nila ang pangalan ko para magmukhang malinis ang perang galing sa illegal na quarrying. Napasandal si Magdalena sa kanyang upuan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na plano. Hindi lang natin babawiin ang lupa, Lira. Ibabalik natin ang dangal ng pamilyang ito, kahit mga hulugan iyon na kailangang dumaan sa apoy sina Nestor at Anton. Naihanda po ba kayo kapag inilabas natin ito bukas, posibleng makulong si Itay at matanggal sa serbisyo si Kuya? May halong pag-aalangan sa boses ni Lira. Tinitigan ni Magdalena ang kanyang mga palad, ang mga kamay na nagluwal ng libu-libong buhay, ang mga kamay na nag-alaga kay Anton at nagpalaki rito. Lira, ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi ang pagtakpan ang sugat hanggang sa mabulok ito. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggal sa mabulok na bahagi para mailigtas ang buong pagkatao. Kung hindi ko ititigil ang kapatid mo ngayon, habang buhay siyang magiging alipin ng kasakiman ni Nestor at Celia. Biglang may kumatok sa pinto. Si Aling Tising bit-bit ang isang tray ng pagkain at ang isang balita mula sa labas. Magda, nagkakagulo sa tapat ng bahay niyo. May mga truck ng quarry na hinarang ng mga kabataang taga-barangay. Sinasabi nilang wala silang permit para dumaan sa kalsada ng barangay. At si Anton, naroon siya pinagbabantaan ng mga tao na aaristuhin kung hindi dadaan ang mga truck. Balita ni Tising. Nayon na ang oras. Wika ni Magdalena habang tumatayo. Kinuha niya ang kanyang logbook at ang dokumento. Isinuot niya ang kanyang lumang uniforme ng midwife, isang kapas na puting blusa na may tatak ng kanyang serbisyo. Lira, dalhin mo ang laptop mo at ang ledger. Tising, salamat sa lahat. Bukas, pagkatapos ng pagdinig sa barangay, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na tagapagtanggol ng bayang ito. Habang naglalakad ang magina patungo sa barangay hall sa gitna ng kadiliman, bawat hakbang ni Magdalena ay puno ng bigat ng kanyang 30 taong sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papunta para magpaanak ng sanggol. Siya ay papunta para isilang ang katotohanan, isang katotohanang may kapangyarihang gumuho sa mga pader na itinayo ng kasinungalingan. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Magdalena habang natatanaw na ang mga ilaw ng barangay hall at ang kumpol ng mga taong naghihintay ng katarungan. Opo, Nay. Para sa inyo at para sa puting Amerikana na ibinigay niyo sa akin, sagot ni Lira ng may determinasyon. Sa malayo narinig ang tunog ng sirena ng patrol car ni Anton. Ang labanan ay hindi na lamang sa pagitan ng mag-asawa o mag-ina. Ito ay laban na para sa kaluluwa ng buong barangay. At si Magdalena, ang midwife na dati ay taga-subaybay lang ng buhay, ang siyang magbibigay ng huling hatol sa gabing iyon. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng barangay hall. Ngunit sa loob ng dibdib ni Magdalena ay tila may nagbabagang apoy. Habang papalapit sila ni Lira sa bukana ng gusali, isang anino ang humarang sa kanila sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ma,
Lira, kailangan nating mag-usap, si Anton. Ngunit hindi ito ang kapitan ng pulisya na nakita ni Magdalena kahapon na puno ng yabang at otoridad. Kusot ang kanyang uniforme, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang upos ng sigarilyo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Anton. Doon tayo sa loob, mag-usap, sa harap ng krus at sa harap ng batas. Matigas na sabi ni Magdalena. Pilit na hindi tinitignan ang kanyang anak upang hindi lumambot ang kanyang puso. Nay pakiusap. Biglang lumuhod si Anton sa semento, isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ni Magdalena. Huwag niyo itong ituloy. Kapag inilabas niyo ang mga ebidensyang yan, hindi lang trabaho ko ang mawawala. Papatayin nila ako, ma? Sino? Sinong papatay sa'yo? Tanong ni Lira, ang boses ay puno ng paghihinala. Humikbi si Anton, isang tunog na tila. Isang batang paslit na humihingi ng saklolo. Si Celia, ang kumpanya niya, hindi lang sila basta quarrying. May hawak silang malaking network ng illegal gambling sa probinsya. Baon ako sa utang, Lira. Isinugal ko ang lahat sa pag-asang mapapabilis ang pag-asenso ko, pero natalo ako. Napahawak si Magdalena sa kanyang dibdib. Kaya mo ba ginawa ang lahat ng ito? Kaya mo ba pineke ang pirma ko para bayaran ang utang mo sa sugal? Noong una akala ko ay matutulungan ako ni Itay. Pero ang hiningi ni Celia kapalit ng utang ko ay ang kalsada sa lupang dularan. Sinamantala ni Itay ang pagkakataon para makuha rin ang gusto niya ang pera at ang babaeng iyon, pagamin ni Anton. Kinipit nila ako, ma. Kapag hindi dumaan ang mga truck na yung linggo, ilalabas nila ang record ng mga utang ko sa crime. Masisira ang badge ko, mabubulok ako sa kulungan. At pinili mo ipagpalit ang nanay mo para sa iyong bisyo? Tanong ni Magdalena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. Pinili mong pagnakawan ang taong nagbigay sa iyo ng lahat para lang maisalba ang dumi sa pangalan mo. Mapamilya tayo. Di ba ang sabi mo, ang pamilya ay nagtutulungan? Pakiusap ni Anton. Ang pamilya ay nagtutulungan sa katotohanan, hindi sa krimen, sigaw ni Magdalena. Biglang sumulpot si Nestor. Mula sa dilim bitbit ang isang attaché case. Magdalena, sapat na ang drama. Magkano ba? Tinitigan ni Magdalena ang kanyang asawa. Anong sabi mo? Alam ko ang hawak mo. Ang logbook, ang ebidensya ng forgery. Magkano ba ang kailangan mo para manahimik? Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kinikita namin sa quarry buwan-buwan. Maari ka ring bumalik sa bahay, palalayasin ko si Celia kung iyon ang gusto mo. Basta wag mo lang sisirain ang career ng anak mo. Mungkahi ni Nesto na tila ba nakikipagtawaran lang sa palengke. Tinitigan ni Magdalena ang attaché case na punong-puno ng perang galing sa kasakiman. Pagkatapos ay tinitigan niya si Anton na nakaluhod pa rin at si Lira na handang lumaban para sa katuwiran. Nestor, sa loob ng 30 taon, akala ko ay kilala kita. Pero ngayon, nakikita ko na ang halaga mo ay kasing mura lang ng perang hawak mo, sabi ni Magdalena. At ikaw, Anton, ang badge mo ay hindi nasira dahil kay Celia. Nasira yan nung unang beses mong isipin na ang kapangyarihan mo ay higit pa sa iyong danggal. Magdalena, huwag kang maging matigas. Kapag gumagsak si Anton, wala na tayong mukhang ihaharap sa barangay, sigaw ni Nestor. Mas wala akong mukhang ihaharap sa Diyos kung hahayaan kong magpatuloy ang ganitong dumi sa pamilya ko, sagot ni Magdalena. Lumingon siya kay Lira. Halika na, anak. Magsisimula na ang pagdinig. Nay, maawa kayo, sigaw ni Anton habang hinihila ang duster ni Magdalena. Ngunit hindi na lumingon si Magdalena. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng barangay hall,
Nararamdaman niya ang huling pagputol ng kuwang o pusod na naguugnay sa kanyang anak. Hindi na ito ang anak na kanyang pinalaki. Ito ay isang anino ng pagkakamali na kailangang itama. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang mukha ni Kapitan Ben at ang mga opisyal ng barangay. Naroon din si Celia na prenteng nakaupo kampante na walang mangyayari dahil hawak niya ang mga opisyal. Aling Magdalena, handa na po ba kayong magbigay ng inyong salaysay? Tanong ni Kapitan Ben. Huminga ng malalim si Magdalena. Inilapag niya ang kanyang lumang logbook sa lamesa, ang sandata ng isang midwife na handang magpaanak ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Handa na po ako, Kapitan, wika ni Magdalena. Pero bago ang lahat, nais ko pong ipakita ang ebidensyang ito na ang lupang sinasabi nilang donasyon ay isang malaking pagnanakaw. Biglang tumayo si Celia, ang kanyang muka ay namumula. Wala kayong ebidensya. Ang pirma ay pirma. Ang pirma ay pirma, ulit ni Magdalena. Pero ang pattern ng panulat, ang bawat kurbada, ay may sariling kwento. At ang kwentong ito ay hindi akin, kundi sa isang anak na nakalimot sa kanyang pinagmulan. Sa labas, narinig ang malakas na kulog tila hudyat ng paparating na unos. Pero sa loob ng barangay hall, ang unos ay nagsimula na sa mga salita ni Magdalena. Ang loob ng barangay hall ay punong-puno ng tao. Ramdam ang init ng katawan ng mga kapitbahay na nagbalunga ng amoy ng basang lupa mula sa labas. At ang matinding tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa kisame. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Kapitan Ben, kasama ang mga lupon tagapamayapa. Sa kaliwa ay sina Nestor Anton at Cecilia na mukhang naiinip sa kanyang mamahaling upuan. Sa kanan, nakaupo ng tuwid si Magdalena, suot ang kanyang lumang uniforme ng midwife. At sa tabi niya ay si Lyra na handa ang laptop at mga dokumento. Magsimula na tayo. Wika ni Kapitan Ben, ang boses ay seryoso. Aling Magdalena, inirereklamo nyo ang inyong asawa at anak sa pamemeke ng inyong pirma sa Deed of Absolute Donation ng inyong lupain. Mayroon ba kayong patunay? Tumayo si Magdalena. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Opo, Kapitan, hindi lang po ito usapin ng lupa. Usapin ito ng pagnanakaw sa dangal ng isang ina. Inilabas ni Magdalena ang kanyang lumang logbook. Ito ang aking logbook noong taong 2000. Dito ko'y tinala ang bawat panganganak na ginawa ko. At dito rin sa mga pahinang ito, tinuruan ko ang anak kong si Anton na magsulat noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Binuklat niya ang pahina at ipinakita sa lahat. Tignan niyo ang paraan ng pagsulat ni Anton sa letrang M at G. Dahil mabilis ang kanyang kamay, palagi niyang pinagpapatong ang huling kurba ng letra isang ugaling, hindi nawala sa kanya hanggang sa pagtanda. Ngayon, tignan niyo ang pirma sa Deed of Donation. Ipinatong ni Lyra ang isang dekalidad na litrato ng peking pirma sa screen ng projector. Ang mga tao ay napasinghap. Ang pirma sa dokumento ay may eksaktong pagkakamali na tanging si Anton lang ang gumagawa. Pagpapatuloy ni Magdalena, ang boses ay gumaralgal sa sakit. Anton, anak, tinitigan ko ang pirma na yan ng buong gabi. Ang bawat guhit ay parang saksak sa akin dahil alam kong galing yan sa kamay na hinawakan ko noong tinuturuan kitang magsulat ng iyong pangalan. Pinik mo ang pirma ng nanay mo gamit ang kasanayang ako mismo ang nagbigay sa iyo. Kasinungalingan yan, sigaw ni Nestor. Tumayo siya at hinampas ang lamesa.
Isang midwife lang siya. Anong alam niya sa pagsusuri ng sulat kamay? Kapitan Ulyanin na ang asawa ko. Hindi po Ulyanin ang nanay ko, Itay. Matikas na tumayo si Lera. At kung hindi sapat ang pagsusuri sa sulat na rito, ang katibayan ng alibay. Ang dokumentong ito ay nilagdaan daw noong Mayo, 15 alas 3 ng hapon sa opisina ng notaryo sa kabilang bayan. Ngunit sa oras na iyon, narito si nanay sa inyong bahay, Kapitan Ben. Si nanay ang magpaanak sa manugang nyo. Narito ang record ng klinik at ang inyong sariling logbook sa barangay na nagpapatunay na hindi umalis si nanay sa inyong paningin sa loob ng 10 oras. Natahimik ang buong hall. Si Kapitan Ben ay dahan-dahang tumango. Totoo yun. Kasama ko si Aling Magda sa buong hapon na iyon. Namutla si Anton. Ang badge sa kanyang dibdib ay tila bumibigat, hinihila ang kanyang balikat pababa. Samantala, si Celia ay nagsimulang mag-ayos ng kanyang gamit at aalis na. Sandali lang, Miss Reyes, pigil ni Lera. Meron pa kaming isang ebidensya. Ang laptop na ito ay naglalaman ng financial audit ng aking clinic sa Maynila. Nadiskubre namin na ang kumpanya nyo, ang Golden Stone Quarrying, ay naglipat ng malaking halaga sa account ko bilang environmental grant. Ngunit ang totoo ito ay bahagi ng money laundering scheme nyo para itago ang illegal na kita mula sa quarry at illegal gambling na pinapatakbo nyo kung saan baon sa utang ang kapatid ko. Anong sinasabi mo, wala akong kinalaman sa utang ng pulis na yan? Puliaw ni Celia, sinusubukan ng ilaglag sina Anton at Nestor. Ito ang record ng usapan nyo sa Blue Horizon Restaurant, wika ni Magdalena. Inilabas ang kanyang lumang tape recorder na itinago niya sa ilalim ng duster nung sinundan niya sila. Narimig ko ang lahat. Ang pag-amin nyo sa pamemeke, ang plano nyo sa kalsada, at ang pagtataksil nyo sa akin. Nilaro ni Lera ang recording. Ang boses ni Nesto na tumatawa habang sinasabing ulyanin si Magdalena at ang boses ni Anton na nagyayabang tungkol sa pekeng pirma ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang mga tao sa barangay hall ay nag-ingay. Walang hiya kayo! Sarili mong nanay ninakawan mo. Pulis ka pa naman. Hindi na nakagalaw si Anton. Napaupo siya, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Si Nestor naman ay pilit na umiiwas sa tingin ng mga tao, habang si Celia ay galit na bumaling kay Anton. Sabi ko sa'yo, ayusin mo ang nanay mo ngayon. Lahat tayo ay babagsak dahil sa katangahan mo. Tama na, sigaw ni Magdalena. Tumayo siya at lumapit sa kaniwas na asawa at anak. Sa gitna ng ingay, biglang tumahimik ang lahat nang makita ang luhang dumadaloy sa muka ng matanda. Nesto, ibinigay ko ang buhay ko sa iyo. Anton, ibinigay ko ang lahat ng pangarap ko sa iyo. Bulong ni Magdalena, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Inisip ko noon na ang tagumpay nyo ay tagumpay ko rin, pero nagkamali ako. Ang tagumpay na galing sa pagnanakaw ay hindi pag-asenso, kundi isang sumpa. Humarap siya kay Kapitan Ben. Kapitan, bilang isang midwife, ang tungkulin ko ay magluwal ng buhay. Ngunit ngayon, ang tungkulin ko ay gupitin ang pusod ng kasinungalingan. Inihahain ko po ang formal na reklamo laban sa aking asawa at anak. Handa akong tumestigo sa korte. Handa akong makita silang magdusa sa batas para lang mahanap nila muli ang kanilang nawawalang kaluluwa. Nay, patawarin niyo po ako, hikbi ni Anton at manghahawak sa paa ng ina. Ngunit humakbang paitaas si Magdalena. Ang patawad ay sa Diyos, Anton. Ang katarungan ay sa bayan. At ang badge mo, ibigay mo na yan kay Kapitan Ben.
Hindi ka karapat-dapat na magdala ng simbolo ng batas kung ikaw mismo ang bumasag nito. Sa isang emosyonal na sandali dahan-dahang tinanggal ni Anton ang kanyang badge at inilapag sa lamesa. Isang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ang narinig ang tunog ng pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Biglang bumukas ang pinto ng barangay hall. Pumasok ang mga operatiba mula sa Provincial Police, mga kasamahan ni Anton, na may dalang warrant of arrest para kay Celia Reyes at Nesta sa kasong falsification of public documents at violation of environmental laws. Captain Anton, sumama ka na rin sa amin, wika ng isang opisyal na mas mataas ang rango. Under investigation ka na rin para sa grave misconduct at abuse of authority. Habang pinoposa si Nesto at Celia at habang inaakay si Anton, palabas na natiling nakatayo si Magdalena. Ang kanyang puting uniforme ay tila nagniningning sa gitna ng kaguluhan. Yinakap siya ni Lyra ng mahigpit. Tapos nanay, malinis na po ang puting Amerikana natin, pulong ni Lyra. Tinitigan ni Magdalena ang kanyang mga anak at asawa na isinasakay sa patrol car sa ilalim ng ulan. Masakit. Napakasakit para sa isang ina ang makita ang kanyang pamilya na nagkakawatak-watak. Ngunit sa gitna ng luha, naramdaman ni Magdalena ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang kapayapaan ng kanyang konsensya. Ang lupang dularan ay ligtas na. At ang bitak sa kanyang bahay, maari itong ayusin. Pero ang bitak sa kanilang dangal, iyon ang kailangang pagtrabahuhan ng mga susunod na taon ng pagsisisi. Lumipas ang 6 na buwan. Wala nang madilim na gabing iyon sa barangay hall. Ang ingay ng mga truck at ang nakatutulig na tunog ng blasting ay napalitan na ng huni ng mga ibon at ang banayad na kaluskos ng mga dahon ng yog sa hangin. Ngunit sa loob ng piitan sa Kapitolyo, ibang klaseng katahimikan ang gumabalot. Dinalo ni Magdalena si Nesta. Nakaupo ang kanyang asawa sa likod ng rehas luma, ang suot na unipormeng pangpreso at tila tumanda ng 10 taon. Wala na ang gintong relo, wala na ang yabang sa boses. Magdalena, patawarin mo ako, mahinang sabi ni Nestor, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang asawa. Nasilaw ako sa pera ni Celia. Akala ko yon ang paraan para hindi na tayo tawaging hamak na midwife lang at magsasaka. Nestor, kailanman ay hindi ko ikinahiya ang pagiging midwife, sagot ni Magdalena. Ang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Ikaw lang ang naglagay ng halaga sa ating pagkatao base sa bigat ng pitaka. Nayon, ang perang, hinangad mo ang siyang nagkulong sa iyo. Huling pagkakataon na niyang makikita si Nestor bago ito ilipat sa National Penitentiary para sa hatol na 10 taong pagkakakulong dahil sa falsification of public documents at large-scale fraud. Si Celia naman ay naharap sa mas mabigat na kaso ng money laundering at graft. At balita ay iniwan na rin ito ng kanyang mga koneksyon sa gobyerno. Pagkatapos ng pagbisita kay Nesta, tinalaw naman ni Magdalena si Anton sa isang rehabilitation facility. Dahil sa kanyang pag-amen at pakikipagtulungan sa autoridad para ituro ang network ni Celia, at dahil na rin sa pakiusap ni Magdalena na bigyan ng pagkakataon ang anak na magbago, hindi siya tuluyang ikinulong, ngunit habang buhay na tinanggalan ng karapatang maglingkod bilang pulis. Nay, bangad ni Anton nang makita ang ina. Wala na ang kanyang badge. Ang kanyang buhok ay gupit preso at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng sugal at kasakiman. Kumusta ka, anak? Tanong ni Magdalena. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang baon na paboritong ulam ni Anton, adobong manok. Masakit, Nay. Masakit na makitang wala na ang lahat ng pinaghirapan ko, hikbi ni Anton.
Pero sa bawat gabi rito, naalala ko yung mga gabi na tinuturuan niyo akong magsulat. Ngayon ko lang naintindihan na ang pinakamahalagang isulat sa papel ay hindi ang pangalan ko, kundi ang katotohanan. Hinawakan ni Magdalena ang kamay ng kanyang anak sa pagitan ng mga rehas. Ang badge ay piraso lang ng bakal, Anton. Ang tunay na autoridad ay nasa katuwiran ng iyong puso. Maaring nawala ang karir mo, pero nahanap mo naman ang sarili mo. Iyan ang mas mahalaga sa akin. Salamat, Nay. Paglabas ko rito, babalik ako sa dularan. Ako ang magtatanim muli ng bawat punong pinutol ko, pangako ni Anton. Lumabas si Magdalena ng pasilidad nang may luha sa mga mata, ngunit may ngiti sa mga labi. Sa labas, naghihintay si Lera sa loob ng kanilang puting kotse. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lera. Ayos lang ako, anak. Masakit pero malinis na ang lahat, sagot ni Magdalena. Bumalik sila sa kanilang barangay. Ang bitak sa kanilang bahay ay inayos na ng mga mason. Ang mga kagamitang dinala ni Celia ay ipinamahagi ni Magdalena sa mga nangangailangan at ibinalik niya ang dating ayos ng kanilang tahanan, payak malinis at amoy pagmamahal. Ang lupang dularan ay dahan-dahan nang bumabalik sa dati. Ang kalsadang pilit na ginawa ni Nesta ay tinambakan ng matatabang lupa at tinaniman ng mga halamang gamot. Ang katarungan ay nakamit na hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Bicol ay tila may dalang bagong pag-asa. Sa gitna ng malawak na lupang dularan, nakatayo na ang isang maliit lunit modernong gusali na gawa sa kawayan at semento. Sa itaas ng pinto may nakasulat na Magdalena's Healing Garden at Community Clinic. Naroon si Lera, suot ang kaniyang puting Americana, habang maingat na sinusuri ang isang buntis. Ang kanyang career sa Maynila ay tinalikuran na niya upang magsilbi sa sariling bayan. Ang pera ng environmental grant ay isinuko niya sa gobyerno at ang pondo para sa klinik na ito ay galing sa legal na benta ng mga kopra at mga donasyon mula sa mga taong natulungan ni Magdalena sa loob ng maraming taon. Naipakidala namang po dito yung prenatal vitamins, tawag ni Lera. Lumapit si Magdalena, suot ang kanyang malinis na uniforme ng midwife. Sa edad na 50, tila mas masigla pa siya ngayon. Hawak niya ang kanyang lumang logbook na ngayon ay puno na ng mga bagong pangalan ng mga sanggol na isinisilang sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Heto na, Dok Lera, biro ni Magdalena sa anak. Nagkatawanan ang mag-ina. Sa labas ng klinik, makikita ang isang lalaking may sipag na nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng init ng araw. Si Anton. Matapos ang kanyang sentensya, bumalik siya sa kanyang pangako. Siya ang tumatayong tagapangalaga ng garden. Wala na siyang baril, wala na siyang badge, pero ang bawat patak ng kanyang pawis ay alay niya sa lupang dati niyang nilapastangan. Paminsan-minsan tumitigil si Anton sa pagtatrabaho at tumitingin sa kanyang ina. Isang tango ng paggalang at pagmamahal ang ibinibigay niya at isang matamis na ngiti naman ang isinusukli ni Magdalena. Sa malayo natatanaw ang mga puno ng nyog na muling tumutubo, matatagat-tuwid na nakaturo sa langit. Ang bitak sa lupa ay tinakpan na ng mga bulaklak, at ang bitak sa kanilang pamilya ay pinagdugtong muli ng katarungan at kapatawaran. Naupo si Magdalena sa balkonahe ng klinik habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kanyang lumang fountain pen, ang panulat na nagturo sa kanyang anak, magsulat ang panulat na nagtala ng libu-libong buhay,
at ang panulat na nagpabagsak sa kasinungalingan. Ang dangal hindi nabibili ng badge o ng puting Amerikana. Bulong ni Magdalena sa kanyang sarili habang isinusulat ang huling entry sa kanyang logbook para sa araw na yon. Ang tunay na dangal ay nasa tapang na harapin ang pagkakamali at ang tiyagang itama ito. Sa likod ng badge at puting Amerikana, nahanap ng pamilya ni Magdalena ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong yaman, ang kapayapaan ng isang malinis na budi at ang pagmamahal na may hangganan ng katuwiran. Ang lupang tularan ay hindi na lamang alaala ng nakaraan. Ito na ang simbolo ng kanilang bagong bukas.